Binati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay
atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. iyong presensya, maghari ka.
sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ng puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag, Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasamo, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag, Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo Ang papuri, tanggapin mo pagsamba, tanggapin mo pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Dakila ka. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Tunay nga, dapat ka naming purihin, nararapat ka naming sambahin, O Diyos. Hayaan mo, awitan ka namin ng awit ng pagsamba ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo
ang hinanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka na babago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo.
pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayo mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon at patuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw at panibagong buhay na ipinagkaloob po niya sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat po na nakatutok na po sa ating live broadcast dito po sa ating official FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag din pong kakalimutan mga kapatid i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Again mga kapatid, don't forget to share our live broadcast. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa ating gawain. Ganun din, huwag kakalimutan mga kapatid na bisitahin ang ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Siyempre, bibisitahin mo na rin yan at mag-subscribe, ihit ang notification bell para... ihit ang notification bell. Tama. Ayan, mag-subscribe, ihit ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat po ng ating mga bagong premiere videos katulad po nito na inyo pong napapanood din live na live sa ating pong YouTube channel. Ayan, praise God. Good morning po sa ating lahat na nakatutok na po sa atin ngayon pong araw na ito. Unang linggo sa buwan ng Oktubre. Kaya tayo pong lahat ay magkakaisa na alalahanin sa unang linggo ng buwan. Lagi natin inaalala at ginugunita ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo mula po ng 2,000 taon na nakakalipas na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang po sa ating kaligtasan at tayo pong lahat ay nutusan ng Diyos na alalahanin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, sa tuwing tayo po ay nagkakasama-sama, alalahanin natin ang kanyang ginawa para sa atin sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. Amen? So, praise God mga kapatid. Again, welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome po sa inyong lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Magandang umaga po sa lahat po ng mga bagong bisita, mga bago lang po dito sa gawain na ito, sa ating online service. Maraming salamat po and welcome po sa HPCI family. Ayan, kasama po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat po ng mga kapatid natin, hindi lang yung mga VIPs natin, hindi lang po yung mga first timers natin, ganun din. Pinapasalamatan natin ang lahat ng ating mga kapatid na lagi pong nakasuporta sa gawain ng Panginoon. Mula noon hanggang sa ngayon, yung mga bago po nating kasama, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsuporta sa walang katapusan syempre at walang sawang pagsuporta na i-share ang ating live broadcast every Sunday. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito, sa unang linggo, Lunes Sunday hanggang Saturday ng October. Ayan, sa mga magba-birthday po at magdiriwang ng kanilang wedding anniversaries, happy birthday and happy anniversary. Ayan, praise God. At syempre, bago po tayo dumako sa lahat ng ating gagawin, bago tayo dumako sa pinaka-espesyal at pinakamahalagang bahagi po ng ating service ay syempre, tayo po ay mananalangin. Papasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa walang sawa niyang biyaya na palagi niya ipinapadama sa atin. Tayo po lahat ay sama-samang dudulog sa Panginoon at magpasalamat. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang umaga po na ipinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat kami dahil patuloy ang iyong biyaya, pag-iingat, proteksyon at pagpapala sa amin ang patuloy mong ipinaparana sa amin. Maraming salamat o Diyos dahil ipinapadama mo sa amin na ikaw lagi Panginoon ng Diyos na hindi nagbabago. Bagamat may mga dinadaanan kami mga pagsubok sa buhay, patuloy mong ipinapadama sa amin Lord na lagi kang nandiyan, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Salamat at patawad sa lahat ng aming mga kakulangan, sa lahat ng aming mga pagkakataon na pinagdududahan namin ang iyong mga pangako. Patawarin niyo po kami
Pakalinisin niyo ang aming mga puso, Panginoon. Gawin niyo kaming karapat-dapat sa paglapit namin sa iyo. At patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang iyong paglilinis sa aming mga puso, sa lahat ng aming karumihan na mga kasalanang ginawa, hayag man o hindi hayag. Patuloy po naming hinihingi, Panginoon, ang iyong paglilinis mula dito sa kaibuturan ng aming mga puso. Aming banal na spirito, tulungan mo kaming siyasatin, saliksikin ang aming mga puso at patuloy na isurrender sa iyo ang aming buhay upang marinig namin ang iyong gagawin sa aming buhay, marinig namin ang gagawin mo at gagawin mong pagkilos, kung papaano mo kami bibigyan ng empowerment, Lord God, sa umaga pong ito sa pakikinig po at pagpapatuloy ng Book of Genesis sa buhay ng lingkod na si Abraham. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin bawat Sunday ay pagkakataon para kami po ay patuloy na makalapit, makalakad sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa kabila ng mga dinadaanan namin pagsubok ay malakaran po namin ito sa tulong mo, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa pamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus sa aming buhay. Lord, hindi po namin pinahihintulutan ng anumang gawa ng kaaway na manaig sa aming kalagitnaan. Bagkus, Panginoon, ang aming inaangkin ang gagawin mong pagtatagumpay sa amin. Sa laban na ito, Panginoon, sa aming buhay, sa laban sa lahat ng pagsubok na aming pinagdadaanan, sa lahat ng aming mga binabanggang mga bagay na pinipilit ng kaaway na kami po'y pabagsakin at ilayo sa iyong presensya. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Inaangkin namin ang tagumpay, inaangkin namin, Panginoon, ang covering ng iyong holy precious blood sa aming ang mga pamilya, sa iglesia at sa buong HPCI family. At Panginoon, maging sa mga kapatid namin na nasa sulok ng iba't ibang sulok ng Pilipinas at ng buong mundo na naabot po ng live broadcast na ito, patuloy mo silang ingatan at balutan ng iyong proteksyon, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy naming angkinin ang gagawin mo sa amin, aming banal na spirito. Kayo po manguna sa amin, kayo po maging pastor namin, kayo po maging tagapagturo namin, tagatulong namin, Panginoon, upang makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita sa buhay po ng iyong lingkod na si Abraham. Maraming salamat po, Panginoon. We will continue to search and to be thirst by your presence, O God, and to your word, O God. Kaya Lord, bigyan mo kami ng karunungan, pusong handang talagang i-focus ang aming mga sarili sa pakikinig sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. We bring back every glory, honor, and praises to you, O God, to you, dear Holy Spirit, to you, dear Jesus, and to you, Father God. Maraming salamat po. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series mula po sa buhay ni Abraham. Tayo po ay nakafocus pa rin, no? Mahaba-haba po itong journey ni Abraham. Marami tayong matututunan dito. Huwag po kayong magsasawa. Ano ba yan? Abraham ng Abraham? Ba't ba panay Abraham na lang? No po. Marami po tayong matututunan sa Panginoon sa pamagitan po ng mensahe na ipagkakaloob sa atin ng Lord. Ngayon, mga kapatid, we are going to focus sa susunod na chapter. Last Sunday ay atin pong at sa mga nakalipas na linggo ay atin pong binigyan ng oras at panahon na pakinggan ang napakagandang paalala sa atin ng Panginoon sa Genesis chapter 13. At sa pagsisimula po ng panibagong chapter sa atin, no, sa pagpapatuloy po ng series na ito ay atin pong bibigyan ng halaga ang unang bahagi, no po, as na unang bahagi ng Genesis chapter 14 para mas lalo po nating makita kung ano po yung mga paalala sa atin ng Panginoon na pwede po nating makuha, maintindihan, maging gabay para makita natin kung paano tayo gagabayan ng Panginoon all throughout sa buhay, no po, ng ating pinagdadaanan bilang mga anak niya.
So, last time, pinag-aralan po natin yung conflict between yung herdsmen, yung mga tauhan no po na nina Abraham at ni Lot no po kung saan nagkaroon po ng mga conflicts na kanilang banggaan because of syempre na-experience nila yung pagdami, paglago ng kanila pong mga inaalagaan at pinapastol at nagiging masikip na po, maliit na po yung kanila pong pinagpapastolang lugar. Sa panahon po natin ngayon, sa punto po natin ito, pag-usapan natin yung caught in conflict. Ano po? Napakahalaga mga kapatid, marami po kasi sa Bible na mga significant events. Hindi lang sa Bible, kundi sa buhay natin na sa una, parang hindi naman natin gaanong pinapahalagahan kasi hindi naman tayo direktang naapektuhan. Minsan, malalaman mo na mahalaga yung isang bagay na nangyari sa buhay mo kapag naapektuhan ka na. Pero hindi mo masyadong binibigyan ng halaga yung ilang mga significant events. Bakit? Kasi hindi ka naman naapektuhan dito. Katulad ng pag-uusapan natin yung caught in conflict between Abraham and Lot na mismong nakita natin yung sa storyang ito, makikita natin kung paano po, bakit napakahalaga po ng nangyaring ito sa buhay po ni Abraham at ni Lot at paano po ito magiging makakatulong na makarelate po ang bawat isa sa atin. Kapag may mga significant events na hindi po natin masyadong pinapahalagahan, no po, nagbabago ang pagtingin natin sa mga pangyayaring ito kapag tayo po ay na-involve na sa isang event, sa isang sitwasyon. O kaya nadamay na tayo o nadamay yung mga mahal natin sa buhay, doon lang natin bibigyan ng pahalaga ang isang bagay. I remember, let's go back to the history, no po mga kapatid, nang tayo po ay nakaranas ng COVID-19 pandemic. Marami po tayong nakausap noon na para bang sinasabi nila na hindi sila naniniwala na totoo ang pandemic na COVID-19. Pero alam nyo po, during the sa COVID, syempre yung una, hindi ka pa naniniwala sa numbers, hindi ka pa naniniwala sa mga para bang niloloko lang tayo ng gobyerno, parang ganun ang feeling mo parang tinatakot lang ang mga tao. Pero nagbago yung iyong pagtingin dahil nung una hindi ka naman naniniwala, hindi mo masyadong pinapahalagahan, nagbago yung pagtingin mo sa COVID nung isa sa mga mahal mo sa buhay o ikaw mismo ang nakaranas. Ikaw mismo ang nagkasakit. And for many of us, yung maraming mga namatay na tao dahil sa sakit na ito, no? Iniisip natin noon, puro numero lang ang nababasa natin o napapakinggan natin o napapanood natin sa TV o sa internet. Pero nung mismong may mahal ka sa buhay na nawala dahil sa COVID, doon ka na nabigyan ng pagpapahalaga o importansya na totoo pala itong COVID na ito. No? Malaki ang nabago sa buhay mo sa pagtingin mo ng mismong mahal mo sa buhay ay nawala dahil sa karamdamang ito. I remember yung war on drugs ni President Rodrigo Duterte, yung former president natin, no po. Nababalitaan natin yung mga nagtataniman ng droga, no? Pero nung nakita mo sa paligid mo, nakita mo mismo sa mga tao, sa mga taong naapektuhan nito, yung mga taong talagang nadali at nasagasaan ng war on drugs, makikita natin, doon pala natin nare-realize, totoo pala yan. Talaga palang may nangyayaring ganito. No? Makikita natin yung awayan ng gobyerno at ng mga rebelde. Hindi naman tayo masyadong concerned. Pero maliban na lang kung madawit ka sa crossfire o sa banggaan ng dalawa, ng gobyerno at ng rebelde, doon mo na nare-realize na matindi pala ang conflict between the government and the rebel group, no? Rebel group. Makikita natin, doon ka lang nagkakaroon ng concern, doon ka lang nag-iisip na kailangan pala mag-ingat tayo. 'Di ba? Ganon din po, mga kapatid, bakit ko binabanggit ang lahat ng ito?
Ganun din po ang nangyari sa Genesis chapter 14. Sa pagpapatuloy po natin sa chapter na ito. No? Sa buhay ni Abraham sa chapter na ito, makikita natin ganitong ganito ang nangyari. Abraham pa noon ang pangalan ni Abraham, at nagkaroon po sila ng family conflict kung inyo pong natatandaan. Nakita natin sa Genesis 13 mga ilang Sundays na, last Sunday tinapos natin. Nakita natin dumami na kasi yung mga possessions nila, mga ari-arian nila, parehas. Marami mga tauhan, marami mga alagang hayop, kaya hindi na sila masusustenahan ng lupaing tinitirhan nila. So masikip na para sa kanila gaya ng nabanggit ko kanina. So pag masikip na ang dumarami na kayo, sumisikip na, so dun lumalabas sa mga away-away ng mga tauhan nila. So nagkaroon ng away-away, pagtatalo yung mga tauhan nila, kaya tendency gumawa ng desisyon, ng personal na desisyon si Abram na maghiwalay na lang sila ng kanyang pamangkin na si Lot. So itong si Lot, sa halip na pumili, pinapili siya ni Abram kung anong gusto niya, kung saan niya gustong tumira. So sa halip na pumiling tumira sa isang bahagi ng lupain sa Kanaan, sa lupang pangako, yung pinangako ng Diyos kay Abraham, mas pinili pa ni Lot na magtayo ng kanyang titirhan malapit mismo sa Sodom at Gomorrah, sa eastern part. Akala niya kasi maganda ang magiging kapalaran niya sa lugar na kanyang pinili, na malapit sa Sodom at Gomorrah. Pero tulad ng pag-alerto po sa atin ng sumulat ng kwento ng Genesis 13, meron pong nagbabadyang panganib sa mga tao na nasa Panginoon na nilalapit ang sarili niya sa lugar na ilulubog siya sa kasalanan. So hindi nagtagal, ganun na nga ang nangyari. Nabihag si Lot, na pamangkin ni Abraham, na masusubaybayan po natin sa Genesis 14. So makikita natin, nabihag si Lot na pamangkin ni Abraham sa panahong ito. So kung sa Genesis, paano kaya nangyari yun? Sa Genesis 13, awayan ng pamilya o mga tauhan o mga kamag-anak, ang tawag po dyan domestic conflict. Ibig sabihin nagkakaaway-away ang pamilya o magkakamag-anak. So dito naman sa Genesis 14, sa 13 po yung domestic conflict. Sa Genesis 14, medyo malaki na. Hindi na po awayan lang ng pamilya, mga tauhan o magkakamag-anak. Hindi lang po ito domestic conflict. Dito naman po sa Genesis 14, awayan na po ng mga hari. Ibig sabihin, ang tawag na po dito ay international conflict dahil hari na po yung kanilang mga nasasakupan ang mga nagkakaroon ng conflict o gulo. Meron po kasi noon na alliance ng mga o grupo o samahan ng mga hari na may sakop sa kanya-kanyang teritoryo. May ganyan po nung araw. Maaaring ang pinaka-superior po nila ay si King Kedorlaomer ng Elam at yung ibang mga hari ay nagbibigay ng tribute sa kanya. Ganon ang setup po nila based po sa babanggitin natin, sa mga verses na atin pong susubaybayan. Balikan natin muna. Puntahan mo natin yung verse 1. Nang panahong iyon, sina Haring Armaphel ng Shinar, parang wala naman Pagbabasahin natin, ano ba kinalaman nito sa atin? Pero malaki po ang kinalaman nito. Haring Armaphel ng Shinar, Haring Ariok ng Elasar, Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim ay nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Seboyim, at sa hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. So sa puntong ito mga kapatid, ito po yung mga hari na kung saan may kanya-kanya po silang teritoryo at meron po silang kanya-kanyang mga ipinaglalaban. Okay? Sa verse 3, nagtipon ang 5 haring ito kasama ang kanilang mga sundalo roon sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayon na dagat na patay. So 5 po sa mga haring ito kasama ang kanilang mga sundalo, sila po'y pumunta sa lambak ng Sidim na tinatawag ngayong dagat na patay. O Dead Sea. Sa verse 4, makikita po natin, ito po yung setup nila for 12 years.
Ang mga haring ito ay sinakop ni Kedorlaomer sa loob ng 12 years. So yung 5, sinakop sila ni Haring Kedorlaomer, under sila ni Haring Kedorlaomer sa loob ng 12 years. Pero nung ika-13th year, nagrebelde sila laban kay Kedorlaomer. So sa puntong ito, yung ibang hari nagrebelde nung ika-13th year. So na-realize nila, tama na, enough is enough. Hindi na pwede ito, Haring Kedorlaomer. Para mo na kaming kinakawawa, enough is enough. So nagkaroon po na ngayon ng bagong alyansa. Ito mga Eastern Kings, no po. Magkakasama po diyan, balikan natin sa verse 2. Ang magkakasama po diyan ay sina King Bera ng Sodom. Ayan. Ayan, no, nakipaglaban kina Haring Bera ng Sodom, Haring Birsha ng Gomora, Haring Shinab ng Adma, Haring Shemeber ng Zeboim, at Hari ng Bela na tinatawag din na Zoar. So ito po yung bumubuo na alyansa laban sa nakalipas na hari na nanakop sa kanila na si Kedorlaomer. Ito ang bumubuo ng mga oposisyon sa panahon natin ngayon, laban na tawag o oposisyon. Oposisyon laban sa hari, no, sa kampo ng administrasyon na pinangungunahan ni King Kedorlaomer. So kasama ang iba pang mga Canaanite kings, no po, sina King Amraphel ng Shinar, Haring Arioch ng Elasar, at si Haring Kedorlaomer ng Elam, at Haring Tidal ng Goyim. Sila po yung magkakasama. So 4 na Canaanite kings versus 5 Eastern kings. No po. So sino sa tingin nyo ang mas malakas? Yung 4 na Canaanite kings o yung 5 na Eastern kings? So sino ang magwawagi? Sino ang mas malakas? Sa pangunguna po ni King Kedorlaomer, marami pa silang lugar na sinakop. Basahin po natin, no po, ang pagpapatuloy po sa verse 5. Tingnan natin. At nang ika-14 na taon, so 12 years, sakop niya pa yung 5 Eastern Kings, no po, ni Haring Kedorlaomer, kasama yung 3 Canaanite Kings. Ganon din sa ika-13 taon, nagrebelde, bumuo ng sariling alyansa na oposisyon, yung 5 Eastern Kings, no po. At ngayon, ika-14 na taon, ang ginawa po ni King Kedorlaomer, tinalo niya po. At ng mga kakampi niya, yung 3 Canaanite Kings, no po, yung mga hari ng Rephemeo, Ashtaroth, Karnaim, at mga Zuzita sa Ham, ang mga Emita sa kapatagan ng Kiriataim, at ang mga Heorita sa bundok ng Zir, hanggang sa El Para na malapit sa disyerto. Tinalo po niya yun. No? Tinalo po ito. Mula roon, bumalik sila at nakarating sa En-Mishpat na tinatawag ngayong Kadesh, at sinakop nila ang lahat ng lupain ng mga Amalekita at mga Amoreyo na nakatira sa Hazazon Tamar. Ganyan kalakas itong kaharap ng mga hari ng Sodom. Ibig sabihin, on the 14th year, mga kapatid, eto na po, mas marami po ang naging mas marami at mas lumakas ang puwersa dahil nagkaroon pa ng mga tinalo ito si Kedorlaomer. Ganyang kalakas itong haharapin ng hari ng Sodom at Gomora, pati ng mga kasama nitong mga Eastern Kings. So sa ika-14th year, mga kapatid, marami pang nadagdag para nadagdagan ng alyansa, mas lalong lumakas. So nagtipon po ang mga Eastern Kings sa Valley of Siddim, no po, na tinatawag po na Dead Sea, na nakalagay yan sa verse 2, no po, kanina na binabanggit natin. At inulit pa po sa verse 8 and 9. Tingnan po natin. Ngayon, tinipon ng mga hari. Nakakasunod po ba kayo? Tinipon ng mga hari ng Sodom, Gomora, Adma, Zeboim at Bela, mga sundalo nila sa lambak ng Siddim, at nakipaglaban sila kina Haring Kedorlaomer ng Elam, Haring Tidal ng Goyim, Haring Amraphel ng Shinar, at Haring Arioch ng Elasar. 5 hari laban sa 4 na hari. So matindi po ito. So binanggit ang pangalan na ito, makikita natin sa verse 9, sa verse 10. Ano nangyari?
Ngayon, ang lambak ng Sidim ay maraming malalim na hukay na pinagkukunan ng aspalto. Do sa lambak ng Sidim, mga kapatid, sabi po ng Bible, ang description po, ang lugar ng Valley of Sidim ay maraming mga hukay dahil doon kumukuha ng aspalto. So at nang tumakas ang hari ng Sodom at ng Gomora, kasama ang mga tauhan nila, nahulog po sila sa mga balon na ito. Pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa mga bundok, may mga nakawala. So iniisip natin, aksidente ba silang nahulog o inihulog ba sila talaga ng kalaban o nagpatihulog ba talaga sila doon sa lambak ng Sidim na alam naman nila siguro o maaaring hindi nila alam o alam ba nila na yun ay pinagkukunan ng aspalto at marami dong hukay. So sa puntong ito, nahulog sila sa mga balon pero ang iba nilang kasama ay tumakas sa bundok. Malinaw na ang invisible hand ng Diyos, yung kanyang divine providence ay kumikilos para mapahamak talaga itong Sodom at Gomora, na ang description sa Bible ay wicked and great sinners against the Lord. So makikita natin, iba talaga yung kilos ng Diyos dito sa lugar na ito dahil lugar ito ng mga makasalanan eh. So pati forces of nature, kung ito man po ay maaring kilos ng Diyos na talagang sila ay inihulog doon, kasi pati yung forces of nature o ibang tao na kalaban nila, gagamitin yan ng Diyos laban sa kanila. Ano po ginawa? Sinamsam ng 4 na hari. Ano po, ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodom at Gomora, pati ang pagkain nila doon ay kinuha. So ang lahat ng ari-arian sa verse 11, pati mga pagkain kinuha ng mga kalaban nila, nabihag din nila. Kasama doon mga kapatid, nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abraham at kinuha mga ari-arian nito dahil doon siya nakatira sa Sodom. Pagkatapos itong makuha ng mga kalaban, umalis agad sila. So makikita nyo po, this was international conflict na maaring walang kamalay-malay si Abram, ang lingkod ng Diyos na ito, na si Abram, na noon ay nakatira naman po siya sa Hebron. Maliban na lang po kung wala naman Facebook noon, wala naman po mga balita sa TV. O posible rin, posible rin naman na mayroon pong nakakarating sa kanyang balita na malalayong laban doon sa lugar na iyon. No po? At makikita natin, naalala niya rin siguro yung pangako ng Diyos sa kanya sa Genesis 12:2-3, na hindi lang siya ang pagpapalain ng Diyos, kundi lahat ng lahi sa mundo ay pagpapalain din sa pamagitan niya. And how could this happen? Gayong ganito ang nangyari sa mundo, magulo, puro awayan, puro patayan, puro sariling agenda ang pinaiiral. Ito pong international conflict ay mas naging personal kay Abraham nang makita niya. Siguro, alam niya lang na may nangyayaring gulo sa mga haring ito. Alam niya lang na may laban-laban sa isa't isa. Pero mas naging personal po sa kanya ang laban na ito nang malaman niya na ang kanyang pamangkin na si Lot ay nabihag kasama ng mga taga-Sodom at Gomora. No? Makinuha ang ari-arian, kasi doon siya nakatira sa Sodom. Imagine mga kapatid, wala na siya doon sa Kanaan eh. Nandun na siya talaga sa Sodom nakatira. So, sasabihin ng iba, minalas ka. Di ba? Minalas si Lot. Sasabihin ng iba, ayan, nakarma ka naman, Lot. Pero mas malamang po na ito ay dulot ng mga konsekwensya ng kanyang mga foolish decisions, mga kapatid, nang piliin niya po na lumabas ng Kanaan, pumunta sa Sodom at Gomora, at lumayo sa kanyang tiyuhing si Abraham. So bakit mo nga naman pipiliin yun kung alam mo nang itong uncle mo ang pinangakuan ng Diyos na I will bless you, I will bless those who bless you. Kung alam mo yung tito mo, alam mo yung tatay mo, alam mo kung yung kuya mo, alam mo yung pastor mo, alam mo yung leader mo,
ay pinangakuan ng Diyos na I will bless you, I will bless those who bless you. Maaaring hindi niya alam na ganun ang sasapitin ng Sodom. Kasi parang ang tingin niya ay hindi naman siguro mangyayari ito. Pero itong si Lot, he's making a conscious, deliberate decision na doon siya tumira. Decision niya yun eh. Makikita natin hanggang sa mga susunod na kwento kung paano nagkakaroon ng decline o mas nagiging foolish yung mga desisyon ni Lot. Nung maghiwalay sila ni Abram, una naman siyang nanirahan sa lugar na malapit sa Sodom. No? Sa chapter 13, verse 12. Ngayon naman, doon naman siya mismo sa Sodom nakatira. Yun ang matindi. Malapit lang sa Sodom yung una eh. Tapos ngayon, nandoon ka na sa mismo doon ka na sa Sodom nakatira. And later on, sa kabila ng nangyari sa kanya, mananatili pa siya sa Sodom at maaaring naging isang respetadong mamamayan sa lugar na yon na ino-honor talaga siya at nire-respeto. So hindi malayo na mapahamak din tayo dahil naninirahan tayo sa mundo ng mga makasalanan. Yung alam mo nang mali, alam mo nang hindi tamang lugar, pero doon ka pa rin nakalugar. Tama nga na we are in the world. Pero tandaan natin mga kapatid that we are not of the world. Hindi tayo taga rito. Hindi tayo dapat maging at home, maging at peace sa mundong ito. Kung ayaw nating mapahamak din tayo katulad ng sasapitin ng mundong ito na naghihimagsik laban sa Diyos, mabuti pa ngayon pa lang mag-isip-isip na tayo. Marami na tayong foolish decisions na nagagawa, lalo na sa pagyakap at pakikipaglaban sa mundong ito na nagre-rebelde sa Diyos. Pero nararanasan pa rin natin ang laki ng awa ng Diyos sa atin. Lagi yan nararanasan natin, yung laki ng awa ng Diyos sa atin, tulad na nangyari kay Lot. So sa puntong ito mga kapatid, nais kong bigyan pansin mga kapatid ang ipinapaalala sa atin ng Diyos ngayon pong umagang ito. Napakahalaga ng bahagi mo. Ikaw ang pumipili sa mga desisyong ginagawa mo sa buhay. Ikaw ang pumipili kung anong gusto mong hanapin, anong gusto mong puntahan, anong gusto mong gawin sa buhay mo. Pero always ask God, tama ba yung lugar na aking pupuntahan? Bago ka tumungtong sa lugar na yon, isipin mo muna. Marami na tayong desisyong, mga mali, mangmang na desisyon, mga desisyong hindi pinag-isipan, desisyong hindi natin inihingi sa Panginoon na nagagawa. Madalas nating niyayakap ang mundo, madalas tayo nakikipagkaibigan sa mundong ito, na alam naman natin ang mundong ito ay halos nagre-rebelde na sa Diyos. Minsan mangangatwiran pa tayo mga kapatid na hindi naman siguro yan paparusahan ng Panginoon. Hindi naman siguro tayo ang biyaya naman, ang pagmamahal naman ng Diyos ay laging naandyan. Yes, totoo naman po yun. Pero hanggat yung ating paa ay nasa mundo at feel at home tayo, na talagang pinipilit nating mailagay ang sarili natin sa mundong hindi naman tayo inilagay doon ng Panginoon. Ang dulo nito, mapapahamak lang din po tayo. Every time na mas niyayakap natin ang mundo, every time na mas nakikipagkaibigan tayo sa mundong ito, lalo na itong mundong ito na halos magrebelde na sa Diyos, pero nararanasan pa rin natin ang kabutihan at awa ng Diyos sa atin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na sa kabila ng pasamang mundong ito, nararanasan pa rin natin yung laki ng awa at habag ng Panginoon sa atin. Katulad po na nangyari kay Lot. And I believe mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating pong mensaheng ito sa mga susunod na linggo, sasabihin mo, ang bilis naman pastor. Ang gusto lang ipunto ng Panginoon dito, alam niyo po ba mga kapatid? Kung alam mo na ang lugar na iyong pupuntahan, lugar na iyong didesisyonan na kalagyan, mag-isip muna tayo. Itanong muna natin sa Diyos,
Ito ba'y gustong lugar ng Diyos? Imposibleng hindi alam ni Lot na ang lugar ng Sodom at Gomora ay lugar na talagang matindi ang pagkakasala laban sa Diyos. Matindi ang pagre-rebelde laban sa Diyos. So sa puntong ito mga kapatid, hindi malayo na mapahamak din tayo dahil naninirahan lang tayo sa mundo ng makasalanan. So kinakailangan po nating maging mapagbantay, maging mas matalino dahil hindi po pabuti ng pabuti ang mundo, kundi pasama ng pasama ang mundo. Kinakailangan po nating malaman nasa tama ba tayong lugar o nasa mali ba tayong lugar. Marami po tayong mapapanood sa online, marami po tayong mapapanood na pwede tayong ma-brainwash, marami po tayong prinsipyo ng mundo na paniniwalaan kaysa sa prinsipyo ng Diyos. Napakahalaga po yung part mo, kapatid. Paano ka magiging matatag sa gitna ng nangyayari sa mundong ito? Simple, kapatid. Mas lalo kang magpalalim sa Panginoon sa kanyang mga salita. Mas lalo mong yakapin ang Diyos, mas lalo mong intindihin, mas lalo kang kumapit, mas lalo kang humingi ng kalakasan, ng karunungan sa Panginoon. At ngayon po naaalalahanin natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga ng parte mo, kapatid. Napakahalaga na lagi mong alalahanin kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Sa kabila ng kasalanan ng sanlibutan ito, sa kabila ng kasalanan ng maraming tao sa sanlibutan ito, pinili ng Diyos na mahalin tayo. Pinili ng Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para hindi tayo mapahamak bagkus tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kapahamakan pong naghihintay sa atin ay sa tuwing inilalayo po natin ang ating sarili sa Panginoon. Ang kapahamakang pinakamatinding pwede nating maranasan ay malayo tayo panghabang panahon, panghabang buhay sa impyerno na naghihintay sa mga taong nagre-rebelde at lumalaban sa Diyos. At ayaw ng Diyos na maging bahagi tayo noon. Kung tayo po ay nasa mundong ito, maging matalino po tayo. Mas lalo po nating kilalanin kung sino ang ating Panginoon. Mas lalo po tayo maging intact sa Word of God. Mas lalo po tayong kumapit. Mas lalo po tayong manampalataya sa Panginoon at sumunod. Dahil sa tuwing inilalagay natin ang ating mga sarili sa mga lugar na hindi po nais ng Panginoon, yan po ang simula ng ating kapahamakan. Mapalad tayo mga kapatid kung tayo po ay nakakaranas ng biyaya at awa ng Diyos. Sa tuwing tayo'y lumalabag sa kanyang kagustuhan, sa tuwing tayo lumilihis sa kanyang kalooban. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo hinahayaang mapahamak. Dala natin, bitbit natin palagi ang kanyang walang hanggang biyaya, walang katapusang biyaya. Yung biyaya na yan mga kapatid, yung salitang grace ay binibigay sa mga taong hindi naman karapat-dapat katulad natin. Salamat sa Diyos dahil minamahal niya tayo. Salamat sa Diyos na kahit sa mga maling desisyon na ating nagagawa, ay hindi niya tayo ipinababayaan, bagkus ipinadadama niya sa atin lagi ang awa at habag, ang biyaya ng Diyos na tayo po'y mapalapit muli sa Kanya. The purpose of the Lord is to bring back every souls to Him. To bring back every soul, to find their way back to God. To find people, their way back to God. And that is Jesus Christ. And through the help of the Holy Spirit, mga kapatid, kung ikaw ay kinakausap ng Diyos, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Kanya at malayo ka sa Panginoon at alam mong nasa mali kang lugar, kapatid, nais ng Diyos, makita mo ang halaga na kung si Lot nga, isinuong pa yung kanyang sarili sa lugar na ayaw ng Panginoon, na alam niyang mapapahamak siya, iniligtas siya ng Panginoon sa bandang dulo ng storyang ito. Makikita natin mga kapatid, ganun din ang Panginoon sa buhay natin. Ayaw niya na tayo'y panatilihing alipinin, sirain, wasakin at patayin ng kaaway. Bagkus gusto ng Panginoon,
ialis tayo sa lugar ng kadiliman at dalhin tayo sa lugar ng kaliwanagan. At si Jesus ang tanging daan, kapatid, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa langit sa Ama kung hindi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw naman ay Kristiyano, kapatid, na meron ka mga bagay na napagdesisyonan sa iyong buhay na nalihis sa kagustuhan ng Panginoon, na madalas pinaninindigan mo na ito ang tama, hindi naman magagalit ang Diyos, kahit sa iyong kaibuturan ng iyong puso at sa iyong isipan ay mali yung iyong lugar na iyong kinatatapakan, lugar na iyong kinalalagyan. Kapatid, hindi man ngayon, baka maaaring sa mga susunod na araw, marirealize mo, tama si Lord. Dapat hindi ako lumayo sa Kanya. Tama si Lord, dapat hindi ako lumayo at nagrebelde sa Kanya. Hindi ako nagmatigas, hindi ako sa walang bahala sa mga paalala ng Diyos sa akin. Katulad po na nangyari kay Lot, isang halimbawa ng habag at biyaya ng Panginoon sa atin. Alam po natin mga kapatid, sa dulo nito, ginamit po ang buhay ni Lot para maging daluyan ng napakahalagang bahagi sa kanyang buhay. Ganon din po tayo mga kapatid. Ang nais ng Diyos, maranasan natin yung magandang plano niya sa buhay natin. Kaya ngayon pong umagang ito, anuman oras, anumang panahon ay yung pinakikinggan ng mensaheng ito, nawa na-realize mo, hindi pwedeng ako'y malayo kung nasaan ang Panginoon. Dahil tiyak, pag ako'y nalayo, mapapahamak ako. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kami po'y nagpapasalamat, aming banal na Espiritu, sa iyong pangungusap sa amin, sa buhay po ng lingkod na si Abraham at sa buhay ni Lot, Panginoon. Sa dalawang ito na pumili na manatili sa iyong kalooban, na sumusunod at nananampalataya, at sa isang bahagi ni Lot sa buhay niya na naghihimagsik, nagre-rebelde, at mas piniling mapalayo sa pinagdadaluyan ng pagpapala. Lord, patawarin niyo po kami. Umaaring kami, alam na namin ang mali, pero iginigiit pa rin namin yung na kami tama at alam naman naming mali sa iyong harapan ito. Patawarin niyo po kami. Salamat aming banal na Espiritu dahil ngayon pong umagang ito, hindi mo hinayaan na hindi namin marinig ang napakahalagang paalala na ito sa amin. Dahil ang pinakadelikado at pinakapwedeng magpahamak sa amin ay yung magdesisyon kaming akalain namin kami ang tama at kayo po ang mali, Panginoon. Masigigiit namin ang aming prinsipyo kaysa sa iyong prinsipyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. And thank you, dear Holy Spirit, for giving this kind of message, O God, na talagang hindi lang po napapanahon, kundi ito po ang dapat naming maintindihan, na dapat naming siyasatin ang aming mga sarili. Kami ba'y nasa tamang lugar o wala? Kami ba'y nasa lugar na nais ng Diyos, plano ng Diyos at kalooban ng Diyos? O kami po'y nasa lugar na pwede kaming mapahamak at pwede kaming mawala, pwede kaming masira at pwede kaming mawasak? Lord, thank you for this wonderful message, Lord God. Keep us, Lord God, na talagang to entrust our lives to you, O God. Kung ito'y first time namin at na-realize namin na nasa mali kaming mga lugar, Lord, humihingi kami ng tawad sa iyo. Makita po nawa ng aming mga kapatid na first-timers ngayon sa online na ito, o sa mga kapatid naming wala pang relasyon sa iyo, tunay na relasyon sa iyo. Lord, patawarin mo kami. We repent to all our sins, Lord God. We confess every sins na ginawa namin sa iyong harapan, Panginoon. At ngayon pong araw na ito, Lord God, buksan mo ang aming mga puso. Buksan niyo po ang puso ng iyong mga anak na mga first-timers, Lord God, na naririto ngayon.
at papasukin nila kayo, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Papasukin si Jesus sa kanilang mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At matanggap nila ang buhay na walang hanggan kapiling ka, Panginoon, dahil kay Kristo Jesus. Ngayon naman, Panginoon, sa mga kapatid namin na naririto pero mali po yung kanilang lugar na kinalalagyan at ngayon po na-realize nila, kinausap sila ng banal na Espiritu, Lord, thank you. Because this day, hindi mo lang kami pinaalalahanan, kung hindi itinatama mo ang buhay namin, Panginoon. Itinatama mo ang lugar na dapat kung nasaan kami. Kung alam na po naming mali ang aming kinalalagyan, mali ang environment na aming pinupuntahan, ngayon pa lang, Lord, i-block nyo na po ang lahat ng ito sa aming mga buhay. At huwag nyo po kaming hayaan na mas lalo pang mapahamak bago namin ma-realize, bago namin makita ang importansya ninyo, Panginoon, ay ngayon pa lang, Lord, makita namin ang kalagayan po ng aming spiritual na buhay, maging ang kalagayan po ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa aming pagmamataas, sa pag-aakala na kaya-kaya namin ang mabuhay ng kahit wala kayo, Panginoon. Patawarin niyo po kami dahil masyado kaming naging ma-pride, masyado kaming nagmamatalino na hindi po namin naiintindihan ang mga paalala mo sa amin, aming banal na Espiritu, sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya Lord, muli, nagpapasalamat kami dahil ngayon pong umagang ito ay kumilos ka sa aming mga puso. At Lord, sa oras na ito, amin pong inaalala ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kasama po ang bawat isa na naririto sa iyong mga anak na naghanda ng kani-kanilang mga elemento, ang saro at ang tinapay. Ang tinapay, Panginoon, na sumisimbolo sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang iyong katawan na nabayubay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, ang katawang nasugatan, katawang binugbog, katawang nagdusa, katawang namatay dahil sa amin. Kaya Lord, gaya ng iyong sinasabi sa iyong mga salita, lagi naming alalahanin sa tuwing kami mga mapagtitipon, lagi naming alalahanin ang iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang dugo ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa aming kasalanan, na siyang nagbayad at naglinis ng aming kasalanan. Kaya ngayon ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala nang puwang sa aming mga buhay dahil ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ang aming naranasan dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya Lord, tinatanggap namin at inaalala namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo at aming aalalahanin ito palagi, Panginoon, hanggang sa ikaw ay muling bumalik. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin ang iyong katawan at ang iyong dugo sa aming mga buhay sa pamagitan ng pag-alala namin sa ginawa mo para sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Lord, tinatanggap po namin ang buong buo, ang saro at ang tinapay, ang iyong dugo at ang iyong katawan sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, yan po ang aming samot dalangin. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay, ang katawan ng ating Panginoon at ang dugo ng ating Panginoon, ang saro, para sa ating buhay. Nawa mga kapatid, naging pagpapala po sa atin ang mensahe ng Panginoon. At ngayon pong umaga, kung ito po ay naging pagpapala sa inyo, ay mga kapatid, malaki po ang bahagi
ng iglesia para po mas lalo nyong mas makilala ang Panginoon sa darating po na first week of October. Sa mga nagnanais, mga kapatid natin, mga first-timers, na nagnanais po na mas lalong lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon, magbubukas po tayo ng ating Starting Up Your New Life, new batch na po ito mga kapatid. Kaya po, antabay lang po kayo sa announcement. Kung nais nyo po magpalista po kayo. Ilagay nyo lang po dyan sa comment section na nais nyo mas lalo pang makilala ang Panginoon. No po, at tayo pong lahat ay magtutulong-tulong sa biyaya ng Diyos na mas makilala ang Panginoon, sa biyaya ng Banal na Espiritu na talagang siya magtuturo at gagabay sa atin at magbabago sa pamagitan po ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa lahat naman po ng mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon at sumusunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon, sa mga kapatid natin na talagang tapat sa kanilang pagbibigay ng kanilang tithes and offering, maraming salamat po sa Panginoon at patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyong buhay, siksik-liglig umaapaw at ibuhos ng Panginoon ang durong awan sa langit na ang mga pagpapala niya, ang biyaya niya sa inyong hanap buhay, sa inyong pamilya, sa inyong negosyo at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maraming salamat po. Muli, ibinabalik natin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Huwag kakalimutang mag-like, follow at mag-share. At ganun din mga kapatid, huwag kalimutang bisitahin ang ating official YouTube channel, His Presence Church, at huwag syempre kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga gawain. Maraming salamat po. God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat. To God be all the glory. God bless you. God bless you. Maraming salamat. We love you and we keep on praying on you mga kapatid at pasalamatan natin ang Panginoon sa susunod na mga araw at darating na linggo na ito sa ating mga buhay. Believe me, ang Diyos ay kikilos at gagawa. Ang Diyos ay nagmamahal at handang magbigay ng kanyang awa at habag sa ating lahat. God bless you. God bless you. Ikaw ay
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin.